Manila Broadcasting Company. Para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Sa mga lumulupyo sa walo kalungsod sa probinsya sa Biliran. Karong adlaw Mayo 13, ania nausab kita sa atong regular na programa Pulong-Pulong ng Bayan sa PIA Biliran Provincial Information Center. O karon na niya ang mga unahan sa balita. Idul Fitr gisaulog karon nga adlaw. Dapat Biliran mihatag og intervention sa mga tinunan ug estudyante taliwala sa pandemya. Lungsod sa Naval mihatag na og bakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizens. Ug karon ang mga detalye sa mga balita. Gisaulog sa atong kaigsuonang Muslim karon nga adlaw Mayo 13 ang Idul Fitr o Feast of Ramadan ug gideklarar sa Malacañang isip usa ka regular holiday sa tibuok nga nasod. Apan ang Malacañang miauhag nga sa pagsaulog sa mong adlaw, gikinahanglan gihapon ang pagsunod sa mga balaod sa community quarantine, social distancing ug uban pang mga public health measures. Samtang ang Lanao del Sur Provincial Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease misuspenso sa pagpahigayon sa mga congregational prayers sa mga mosques nga may kasalabutan sa kasaulugan sa Idul Fitr. Sa laing balita, mibutyag ang mga nagunang opisyales sa Department of Education Division of Biliran nga naghatag sila og intervention sa mga estudyante ug magtutulo niining panahon sa pandemya. Sumala pa nila Dr. Judela Lumpas, Schools Division Superintendent ug Dr. Lucel Cursuroa, Chief of the Schools Governance Operations Division, mihatag ang probinsyal nga pangagamhanan pinaagi ni Governor Rogelio J. Espina ug Congressman Gerardo J. Espina Jr. nga nag-hire sa mungkabat 255 learning support aids nga gidala sa tanan elementary school sa tibuok probinsya aron mag-tutor sa mga kabataang anaa sa kindergarten kutob grade 3 diin ang pondo niini nagagikan sa programang tupad sa Department of Labor and Employment. Gisugdan niini gikan sa Pebrero ug matapos sa buwan sa Hunyo igo sa pagtapos sa klase sa Hulyo. Dugang paniini mao ang paggamit sa offline learning modality gamit ang canned video lessons aron matudloan ang mga naningkamot nga estudyante diha sa ilang modular distance learning sumala pa ni Dr. Lumpas. Kini nga mga canned video lessons gipaubos usab sa masusing quality assurance sa mga mahitungdang personnel sa Division Office, matud pa ni Ryan Hapay, SDO Biliran Information Officer. Dugang paniini, mao ang paggamit sa Division Office sa DREAMS, nga mao ang Division Review, Evaluation, Adjustments of PAP and Management System. Diin dili na kinahanglan moadto ang mga magtutudlo og personnel sa Division Office aron mag-follow up sa ilang mga sweldo o benepisyo tungod kay ihatag na kini sa on time matud pa ni Dr. Lumpas. Sa lain na usab na balita, mihatag na ang lokal na pangagamhanan sa lungsod sa Naval sa unang doses sa bakuna kontra COVID-19 ngadto sa mga senior citizens ug BHERTS niini. Sumala pa ni Ethel Olaguer ug Susana Amberdelda, mga nurses sa lungsod sa Naval, gihatagan kagahapon nga adlaw sa unang doses sa bakuna ang tanang Barangay Health Emergency Response Teams o BHERTS ug ang mga senior citizens sa Barangay P.I. Garcia, Santissimo Rosario ug Antipolo. Nakabakuna ang lungsod sa Naval sa kinatibuk-ang 380 ka mga individual, diin 237 ang nahatagan sa Sinovac ug 143 ang AstraZeneca. Ihatag ang ikaduha nila nga dose diha sa Hulyo 7, alang ni atong nahatagan sa AstraZeneca samtang pagkatapos pa sa usa ka buwan, alang na atong nahatagan sa Sinovac. Sa gihapon, giauhag ang tanan sa pagpabakuna aron malikayan ang pagkaylap sa sakit nga dala sa COVID-19. Kini ang inyong tigbalita, Ana Marie Kaagbay.
Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Mayong buntag sa atong suking tigpamatin, itong regular ka programa Matag Huwebes, ang pulong-pulong ng bayan sa PIA Biliran Provincial Information Center. So karong adlaw atong sa ulugon ang Eid al-Fitr, din gideklarar nga holiday sa tibok nasod. So walay trabaho sa pribado o pampubliko nga mga establisamento. So base sa akong na-research, ang pag-greet di ay sa atong mga kaigsoonang Muslim, moingon dita og Eid Mubarak. Mao na ilang ang atong pag-greet sa ila di ani nga ilang holiday karon sa Eid al-Fitr. So Eid Mubarak sa atong mga kaigsoonang Muslim. Tapos kini pud siya nahimong kini nga holiday nahimong balaod pinagi sa Republic Act 9177 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo niadtong November tuig 2002 ug ang unang pag-observe sa celebration nahitabo niadtong Disyembre tuig 2002. So taod-taod na. So sa makausa pa sa atong mga kaigsoonang Muslim dinhi sa lungsod sa Nabal ug sa probinsya sa Biliran, Eid Mubarak. So base sad sa atong nahikay, ang Muslim Filipinos ana-ana sa 6% sa atong kinatibuk ang populasyon sa Pilipinas. So ubay-ubay na gini sila. Gani atong ni makitaan bisag asa. Manuroy ni bisag unsa nga baligya. Tapos kini nga Eid al-Fitr mao ni ang gitawag og Festival of Fast Breaking. So tungod kay dinhi sila mukaon gikan sa 29 ngadto sa 30 ka adlaw, gikan sa pagsubang hangtod sa pagsawop sa adlaw, magfasting ni sila. So karon mao ang katapusang adlaw, ginindako ni siya nga selebrasyon sa atong mga kaigsoonang Muslim. Mao ni ang gitawag og pagtapos sa Ramadan, ang gingong Ramadan nga ilang gi-observe. Unya kagahapon pong adlaw atong nasabtan nga adunay 380 ang nabakunahan og Sinovac diha sa atong Bipsugim. Diin matod pa ni Romelin Manyaka Priest usa sa NDP nga didto, kini nga 380 may sagol ini nga dili senior citizen tungod kay ang uban wala man mo ngadto. So daghang salamat sa atong mga senior citizens sa pagpatalingog sa awhag sa atong gobyerno nga mabakunahan ta sa COVID-19. Unya nagsumat usab si Iula Inupikis sa kanar sa Biliran Provincial Hospital nga aduna nay 62 ka mga empleyado sa Biliran Provincial Hospital nga nakakompleto na. So first dose and second dose. So ang 60 niini AstraZeneca ug duha ang Sinovac. Pero aduna day usa ka gatos sa miaging buwan ang nakakompleto na usab sa pagbakuna. So first and second doses. So karong adlaw atong ikauban ang mga banggitan nga mga empleyado sa Department of Public Works and Highways nga magrepresentar ni DE District Engineer Ferdinand A. Briones nga tuwa karon usab nagtambong sa usa ka opisyal nga kalihukan. Sumao ni ang mga banggitan nga mga batanon pa nga mga musulbong nga mga magdumala pohon sa atong DPWH Biliran. So atong ikauban karon si Sir Engineer Supremo Victor Sabitsana, ikaw ni Sir. So mao ni si Sir Supremo Victor Sabitsana sa construction section. Nindro da? Ani asab si Engineer Idili Nidroda sa planning section o si Engineer Dindo Dili sa maintenance section o kauban po nila si Neo J. Shalom Kagabion sa monitoring di adire.
nagpahipi ini kay tingali makitaan sa mga uyab. Karong buntag ka ato sang ikauban ang atong bagong empleyado sa Philippine Information Agency, si Waylain ang atong gwapang empleyado pod. Ikaduha ra ning lani si Ana Marie Cagbay, taga Almeria. O ang iyang diila na to, tapo dito nagpahipi pod. Suportado kayo. So gituyo ni nato karon nga programa nga atong igahin sa atong DPWH tungod kay daghan na usab ang mga pangutana sa atong publiko mahitungod sa mga kung unsa na ang update sa atong mga giimplementar nga mga proyekto dinhi sa distrito sa Biliran nga ubos sa DPWH BDEO. So ngayon lang dispensa si Sir, si DE nga dili ko kangana nya magpadara siya sa iyang mga banggitan gyud nga mga representante. Sa una, ang iyang ipada kadto sila si Adi, si Engineer Bulido ug ang uban nga mga section chiefs. Karon ang mga batan-o na ni, new blood na ni sa atong DPWH Engineering District sa Biliran. So, una ta mangutana ato sang pangayuan sa ilang mga opening statement ang atong mga bisita ug atong pagasugdan ngadto kang Engineer Supremo Victor Sabitsana. Sige sir, opening statement. Mayong buntag sa Idol tanan. lang sir, idol. Mayong buntag sa tanan. Kang Sir Rod, mayong buntag. Kang Ma'am Ana Marie, good morning. Ug sa tanang nagpaminaw karon, mayong buntag. Kami nagpasalamat nga natagaan mi og opportunity nga makahatag og gamayng informasyon para sa kadaghanan. So aniya kami karon hinatunta nga katong nay gusto mahibaw-an mahitungod sa among mga programa. Maminaw unta aron matubag sad ang inyong mga pangutana pinaagin ni nga program. So mayong buntag sa tanang nagpaminaw Idol lang sir, idol. ining programa. So ako Idol pa sir. sa di ako karon ning tambong yung suporta sa akong kauban kay iyalig na yung mga pangutana basin sa mga proposal ng mga projects next year na among project. Mayong buntag sa tanang naminaw sa atong programa. Aniami karon isip nagrepresent sa DPWH. Ako sa amuang section sa maintenance o na may mga pangutana lang para atong matubag o unsay mga update namong ikahatag sa inyo ha. So daghang salamat si Shalom. Dito lang siya daw istorya kay basig makitaan siya sa iyang mga uyab. Oh. Unya usa ko mo sugod sa akong pangutana, ako magpangayo sa ako og kanang pagpasalamat ngadto sa Biliran Provincial Health Office sa ilang gipadala nga mga medisina o vitamin samtang kami naka-home quarantine. Daghang kayong salamat Doc Biloso og mga kaubanan sa Provincial Health Office. Ingon man usab sa among kapitan, si Kapitana Oral, Jacqueline Oral, tungod sa paghatag usab og suporta samtang kami naka-home quarantine og pipila ka adlaw. Og ingon man usab sa iyang abti kayo nga barangay health worker, si Marilo Alandra Siat. Daghang kayong salamat day sa suporta bisan pa man sa kapit-o sa panahon, uwan og init, naghatod jud ka sa amo og pagkaon ug uban pa namong mga panginahanglan. Daghang kayong salamat day. Ug usab sa among prayer warriors sa Philippine Information Agency sa Regional Office, daghang kayong salamat sa inyong mga pag-ampo ug uban katong mga nag-ampo nga hatagan mi og maayong panglawas. Daghang kayong salamat. Karon magsugod na ta sa atong pangutana. So ato sigurong unahon pagpangutana si Engineer Sabitsana sa construction section. Usa sa dako siguro nga atong ipangutana kung unsa na karon ang mga status updates atong mga giimplementar, ongoing o nahumana nga mga proyekto nga giimplementar sa BDEO. Una, gusto na ko ipahibaw sa tanan ang
kung unsa kadaghan ang among projects karon for 2021. So naatay mga 108 ka buok projects. Ang upat awang 14 ani is kumpleto na siya. Ang atong ongoing is 69. And naatay gitawag nga FLR projects for late release kini siya. So naatay mga 18 ka projects na naghuwat pa mi sa approval ana. Then ang sunod is ang 7 ka projects nga under modification. Kini siya gitawag nga modification kay naay mga changes sa plano. Usa na ang stationing sa atong projects kay kami sa district office nami gitawag mga proposals pero dili tanan namong proposals ma-approve. So usa ni nga action namo gibuhat nga mag-modify mi sa among projects para lang ma-accommodate namo ang budget nga gihatag sa gobyerno. Pero gagmay ra kayo ni siya nga kuan, gagmay ra kayong changes ba. So hopefully by end of this month siguro ma-implement na namo ang projects under modifications o FLR. So with regards sa projects, 14 projects completed. Ang kuha na is mostly flood control projects kay maoy madali-dali og trabaho. And then ang ongoing na 69 muna na siya ang atong mga slope protection projects sama anang sa batong area sa Biliran kanang nagsunod diha na tay road widening projects nasad tay mga multi-purpose buildings. So kana siya kantidad na siya og mga 1.7 billion ang katibukan na nga projects. So sa kuan ni siya sa tuig 2021 tinan. Yes sir. Or Yes, sir. napay nahabilin nga sa 2020 nga gi-implementar pud karon. Sa 2021 lang na siya sir. 2021 na tanan nga projects. So 14 ka ang nakumpleto. Nya 69 ang ongoing, nya FLR 18 ug 7 ang For under modification. Nganong under modification man nga mga projects dong wala mato ato pangutana kung kay kami di may kaybaw kung nganong under modification siya. Aduna ba yung mga changes nga gihimo? Mao na siya sir, may changes nga gagmay lang ay tungod anang sa for example, nami proposal nga 50 million ibutang tala 50 million. Naka plano na siya og sakto pila ang iyang length, pila ang iyang scope of work o asa iyang stationing. So pag abot na sa pundo dili man tanan higayon nga ang among request nga pundo mahatag sa central office or sa DBM. So either mo ubos na siya butang tala mahimo nga 40 million. So na mo na mahimo mi nga nami adjustments para ma-accommodate na mo ang 40 million lang nga amount. So ang mahitabuan na either mumubo ang atong kalsada or mausab ang atong stationing. So sa ato pa magpasa nito 50 million unya pagbalik kung upaubsan siya sumo na i-modify ninyo ang inyong budget estimates or ang plano. So na po dahil mga inanano nga mga instances nga siguro reviewon po lang ito nga mao na nga paubsan siya so mao na nga adunay mga modifications sa atong mga proyekto. So kini nga 14 nga completed unsa man ni siya nga mga projects dong? Nagkadilain na siya sir, natay flood control, natay multi-purpose buildings, o nasa tay mga road concreting sa mga barangay. Kining FLR or for unsa ni siya? FLR? For late for later release. Oh. Ngano man ni siya nga for later release man ni siya kining 18? Ang is naghuwat niya na sa approval sa iyang sa iyang saro. Okay. Usapon siguro nga atong ipangutana tungod kay naamang kaani nga section sa construction kining karong nagpadayon nga construction sa atong mga tulay. Butang na lang nato for specific kining karay-karay o Katmon bridges duha man ka tulay. Pwede ba mo makahatag og status update sa pagkakaroon kung pila na ka percentage ang accomplishment unya timetable kung kanus siya matapos tungod kay lagi atong nabatian sa pipila na ka mga Sibya gani didto ang mga
gipatawag ni sila sa committee hearing dito sa SP. Murag niingon man to sila nga Hulyo. So mao na siya nga siguro aron mahatagan nato og katinawan ang atong mga suking tigpamati labi na ang mga motorista nga sa inadlaw moagi gyud diha nga dapit unya makuyawan ra bata og magsigig uwan kay ang mga ditor usahay ma-overflow di takagi. So karon kay kamo man among guest nya kamo pud ang ahensya nga makuhaan gyud namo og tukmang impormasyon dili tong mga kwentong kutsero or barbero. So kining inyong mga istorya karon mabati gini sa atong mga suking tigpamati bahin sa update karon sa atong Karay-Karay o Katmon Bridges. Actually, ang Katmon o Karay-Karay Bridges, under na siya sa region nga project implement. So, dili na siya sa Biliran DO. Pero with regard sa monitoring, maski kami diri sa Biliran, mag-monitor gapon mi sa status o accomplishment sa atong duha ka bridges kay kita manggihapon ana mo'y makapahimulos. So, bahin na sa updates, ang Karay-Karay karon is nana sa mga 50% accomplishment. So, makita si Ronyo dito nga nakabuhos na sila o girders na nila nakabutang sa ilang site. Na ang board piles nabutang na, ang ilang abutment nabutang na. Then, ang target completion na is October 11. October na po di ay. October 11. Pero sa nabatian na mo nga 2021. 2021. Oh. Oh. Kanang atulay na siya ay 17 meters kalapad. So 17? Oh, so 17? 4 lanes na siya, 4 lanes. 17 meters width. Oo. 4 lanes na siya. Sama na sa atong mga kalsada ron nga widen na. And then atay 100 meters nga total length sa atong tulay nga bag-o sa Karay-Karay. Tapos ang iya ng finished elevation sa atong bridge deck kanayang igbaw na yun. Natay 1 meter ana nga gidugang sa existing bali ning habog siya og 1 meter sa una nga tulay. Same sad sa Katmon ning habog sa 1 meter. Ang amount is 156,539,320.81. That is the original amount. Pero naman tay sa Karay-Karay. Pero natay revision. So, ang atong revised amount ning abot na og 172 million. Then sa Katmon sad, ang atong accomplishment as of this month natay 35%. So, ang iyang target completion is on September 25, 2021. Then, nasa tay 17 meters nga kalapad or 4 lanes. Then, a total of 40 meters nga length sa atong tulay. O 1 meter nga additional height sa previous nga tulay ang iyang finish nga bridge deck. Then, natay gitawag og bridge approach. So, gikan na sa atong tulay natay mo extend pa ta na og 50 meters. Ano nga tulay? Both nga tulay. Both nga tulay. Mo extend ta og 50 meters both sides. So from end sa sigkatulay mo atras pa ta na og 50. So diha sa Karay-Karay, in the case of Karay-Karay murang maabot na siya sa City Hardware ang atong approach. So unya ang pikas sad murag wala pa siguro sa kato atong ditor, di ba may ditor ta diha? diha. Murag 50 nanapita. Diha dapita. So 50 di pikas, 50 po sa 50 pikas. pikas. Mao po sa Katmon. Mausad sa Katmon. Oh. Ang sa Katmon day natay 124,935,148.55 na original amount, contract amount. So nasa ni sa revision which is niabot og 131,721,107.30. So kini nga mga revisions dili mi sigurado ko unsay hinungdan kay dili man kami nag-implement ani pero base sa among experience sa amo ang project sa DO mostly mag-variation mi kung kinahanglanon gud sa site or naabay change sa gamay nga design kay kinahanglan mi gana nato i-acclimatize ang atong project sa actual nga site gud kay during sa planning stage dili man na nato makita ng mga kadilaing factors sa atong kuan nga kailangan nato i-consider. So siguro mao ni ang reason nga kinahanglan mag-revision ta sa atong project.
So atong balik ko no ang Karay-Karay Bridge 50% na iyang accomplishment. Unya ang Katmon 35% medyo ubos siya pero kaya ra kay gamay ra man siya. Unya ang iyang target date of completion sa Karay-Karay is October 11, 2021. May 17 meters width, 4 lanes, 100 meters ang iyang kataas. Ang total length unya 1 meter. Ang iyang elevation gikan sa existing nga tulay ang kahabog. Tapos ang Katmon aduna siya ay 40 meters length unya 17 meters width gapon siya. Nya mao gyapon ang iyahang kataas ang elevation na. So di lang ta magkuan sa amount, mga lang ta sa eksakto nga amount. Tapos ang iyahang timetable nga mahuman is September 25, 2021. Manghinaot ta nga kini nga mga timetable or kini nga mga date of completion makuan ni siya matuman kay kini nga Katmon and Karay-Karay bridges mao gini siya ang medyo sagad yun nga agian sa atong mga kaigsunan gikan sa o pasakob sa biliran niya kay lisod man og dito sa Lumagis Luyo murag layo naman siya kayo. So day ana kay pangutana day. Ako sir, ang akong ipangutana ang about sa Almeria man sad ko nagpuyo. So, mutana lang ko ug unsay status update sa kanang bagong dalan diha sa Bypass Diversion Road. Almeria Bypass. Bypass. Actually, ang Almeria Bypass, napa may mga corrections nga gipang kuan sa ila, gipa-comply. So, hopefully, this month siguro, kung ma-comply na sa contractor, pwede na mo i-open sa public. Pero kung dili ko na siya mahuman, dili man sana namo dawaton ang project kung unless complied na ang 100% mga na. ang mga kuan mo, mga findings sa ilang nakita. So kinahanglan gyud nila ayuhon o sa i-turnover sa amo. So karong buwan na gyud na siya magian na posible or next month. Posible karon buwan na siguro or by June pinaka sayo kay human-human naman gud siya. Manuma na ang problema na lang isang mga finishing touches na lang. May pangutana pa kaday? So, ari na sa ta kang engineer ni Druda sa planning section. So, sayod ta nga mo ni sila ang section siguro nga ug di ta masayop mo ni ang magplano kung unsa ang mga future projects nga implementar mao ba sakto ba ko dong nga mga kamo ang magplano kung unsa pa nga mga future projects ang implementar sa BDEO sa siguro sunod tuig. O kahibaw ta nga ang gobyerno karon advance naman mag-isip, advance planning na, wa pa gani mabot ang tuig nanay nakahanay daan nga mga plano. So unsa may mga infra projects nga umaabot sa atong distrito dong sa sunod nga tuig. So, daghan gyapon tag moabot na mga project, daghami gipropose sa district for next year. So, kini nagkantidad og total of 2.425 billion pesos. Damo di ay. So, 4 to 5. so ang sa regular projects, Iduula dong. sa among proposed regular projects, duha na ka components. Ang primero is yung sa OO1, ensure safe and reliable national road system. Tapos ang ikaduha is ang sa OO2, protect lives and properties against major floods. Sa first na component, mo ni diri musod ang mga repair sa roads and maintenance activities or projects. Tapos yung mga drainages, natay mga drainage sa national roads nato. Tapos kadtong mga slope protection projects para ma-mitigate or ma-prevent ang landslides. Natana. Sa network, under sa network development pod na projects, we have mga bypass roads and diversion roads. Mao ni ang major projects nato next year. So natay Naval Diversion Road, Pawikan Esperanza Diversion Road, Kalumpang Antipolo Diversion Road,
and Naval Terminal to Antipolo Diversion Road. Tapos tay road widening. Tapos natay construction sa New Biliran Bridge kasi ang atong existing bridge karon kuan na siya. Daghan ang mga daot kay nag-exist siya pila na katuig, hapit na 50 years. Pero napod tay repair ana. So while we are repairing the bridge, napoy construction sa new bridge. So under sa kuan pod OO2 projects, kasagaran na ni mga flood control projects. Tapos na po tayo gitawag na Convergence and Special Support Program. Mao na ni ang mga access roads. Padung ni sa mga declared tourism destinations. Tapos na po tayo access roads leading to trades, industries, and economic zones. Walang to. So akong balikon dong, pwede ba nimo balikon pag istorya kadtong mga diversion roads nga imong giingon katong upat ba to? O hinahinay lang para pud makakuan ang atong mga kaigsunan kung asa na dapita itukod katong upat ba to? Upat ba to siya? O sige daw. Ug asa dapita? So kining primero Naval Diversion Road diri ni sa may Riverside to Provincial Hospital, likod sa Provincial Hospital. So phase 2 na ni siya kay ang phase 1 magsugod naman sa karon tuiga. Tapos ang ikaduha na pod ang Pawikan to Esperanza Diversion Road sa Municipality of Kabugayan kini siya. So ongoing na pod ni ang phase 1. So kini para next year is phase 2. Phase 2. Tapos naaptay Kalumpang to Antipolo Diversion Road. Asa man na dapita dong mag-agi? Asa ka na dapita ang posible siya nga moagi? Kanang Antipolo Kalumpang dinhi sa kining highway? So naman may gipakan ang opisina nagpakandak og feasibility study tapos nakita na ako dito na ang ilang prospect na ruta is sa from Kalumpang na side diri sa may atbang sa kanang gitrabaho karon na Petron na gasolina diha kana wa pa mahuman nga Petron. Atbang ana kay Hawan Hawan diha nya mulatas ngadto sa may intersection padung sa ila Alex Ang na bodega ba. So katong sumpot siya atong to ay existing na daan nga kalsada gikan sa kanang murag may tulay. Padung ato diha na siya or lahi gid siya. Lahi siya. Lahi gid siya. Mostly ang iyang matraverse na area is ang rice field area. So dili gid siya, di ba na may kanang kalsada gikan sa Highway Antipolo padung kanang may tulay? Dili na siya diha motabok. Dili lahi gid siya. Diha siya, diha dapita o murag lahi siya. Dili siya magsubay sa existing na road. Dili siya magsubay, lahi gid siya. Ug katong usa? Ang usa upat man to. Naval Terminal to Barangay Antipolo. Ang nga kalsada? So from diha sa atong terminal. Coastal Road siya. Coastal Road umayo. Tapos mutap sa ang gawas niya ang highway padung Almeria diha sa Antipolo. Dili siya magigbaryo ato gid siya sa kanang mga basak gyapon. Mutadlas. Maayo no, maayo. Wala siya maigo na kuan. Way maigo ang mga bahay. Properties. Bahay. Ang akong pangutana gisugdan na phase 1 na. Pero diha sa amo kanang Naval Diversion Road, dool man na sa amo. Aligre kayo kay ang kontraktor nagsugod butang og mga lapok. Nya gani butang na ila ang project signage. Hala, kay pila ka adlaw giundang man kung sa kay problema ni. So akong nasabtan nga murag ang bayad sa mga affected nga mga lot owners. Pero ang latest na kong update, nag-ingon pod nga mura og nasitol na sila kay
gimiting sila ang mga affected nga mga landowners kanang maagian gyud sa mga kalsada katong giingon nimo nga mga diversion road projects. So unsa naman ang update ani karon dong? Kuha na gyud ni siya, tuloy-tuloy na, wa nay babag. So ang among latest update ana is karong adlaw na magsugod ang kontraktor sa pag mobilize. Karon ang ilang activity is ilang gitrabaho ang access road, maagian sa ilang equipment padung sa project site. Kay kung makita nato dito, basak man na siya ang iyang Basak mo. ang area sa project. So kinahanglan nila og usa ka agian padung adto. So nagtambak sila karon sa yuta mo nang ilang activity. Na pwede makasuod na ang ilang dump truck. Kanang upat ka road projects, diversion road projects. Ang Sanabal diversion road na siya. Ang uban wala pa. Ang sa Antipolo. Pawikan, Ongoing na lagi. Ang dinis sa Nabal, wala pa ang duha. wala pang duha. Wala pa. Oo. So atong masabtan ng daghan na og kabag-uhan gyud ang mahitabo sa karong tuiga og sa sunod tuig. Tungod kay aduna na mga alternate route ang atong mga motorista. Gituyo po ni sa atong kagamhanan lokal pinaagi sa pagpangulo sa atong congressman Gerardo Espina Jr. o Governor Rogelio Espina o kang Mayor Gerard nga mao ang capital town tungod kay nakita niya nga ang congested na ang traffic, di ba? Daghan na ang may sakyanan tungod kay makautang man, di ba? Zero down payment, makautang pero magkuan lagi pila ka adlaw, pila ka buwan, wa na sakyanan. Oh, embargo na. So, pero at least preparado ang lungsod sa future development plans. Dindot ni kayo siya nga mga developments tungod kay giliman ka mag-coastal road na ka ang muagi dito sa from Kawayan, Almeria muari na siya sa kanang coastal road busod siya sa Nabal. Unya ang katupong diversion road ang gikan Tacloban unsa man siya ang sa katong sa may Santo Niño ang gikan sa Tacloban or ang pagawas sa Tacloban. Pwede po mga gida. Pwede po ang gikan sa for example Almeria padung Tacloban. Dito na siya muagi sa bago na diversion road kung makumpleto na siya para dili na congested ang atong sentro sa Nabal. So tuwi dai siya. Oo. Sa ato pa 4 lanes gapon siya. Kana amo mga diversion road na gi-propose puros na siya 4 lanes. 4 lanes so lagpad kay tanan. Oo. Lagpad kay tanan. Unya katupong giingon nimo do nga parallel bridge. Pwede ba ninyo mahatagan og picture bisag mag-imagine lang sa takaron kung asa dapat ibutang ang parallel bridge sa Biliran Bridge. Asa siya diin nga end ug diin pod nga the end. So kanang proposed parallel bridge nato dako man na siya kantidad moabot na og mga 250 million. So possible ang mag implement region. central office. Central day. From the design sa estimates until sa stage sa iyang implementation sa construction. So karon ang ilang gibuhat is mag-conduct pa lang sila FS. So wala pa'y ug asa. Sure na location kung asa na side basta Diha gyud. dapat gud na sa existing na Biliran Bridge. Pareha sa Cebu katong Fernan og katong usa ka bridge nga ana-ana na. Oo. Pero dili itong ila layo ra pud to kayo. Pero basin og medyo layo po gamay. So maayo no nya kana pong pag-repair sa atong tulay no. Usap po na nga pinakamaayo nga proyekto tungod kay matud pa nimo 50 anyos na atong tulay. Ya pareha man sa tao ang mga infra projects, magtika dugay, magtika kuan gyud siya, magtika kuan na iyang strength, di ba? So gani kagaya ng buntag ako nakita sa akong Facebook post ang Kalagisi. Dili siya pagian og tao. Di ba? Ang padung man ang atos kalubian, liti-liti di siya pagian tungod kay murag nag-crack ang iyang ilawom sa tulay. So mo na nga na-advisory nga di siya pagian sa mga motorista. Pero ang dagko na siguro to ang bugat. Day na kay pangutana. Sa kanang bahin sa kanang ongoing project karon diha sa Barangay Hamoraon, sir. Unsa may Widening? atong ang widening. Unsa may status update nga project ninyo? Status update, sir. Sa Hamoraon, widening daw. Sa
widening project, bali, ahead na siya sa schedule. Bali, advance na yung accomplishment. So, more or less, kung ideal ang condition, mahumana siya either on time or masayo pa sa iyang schedule. So, kanang nakita inyo karon nga mga accomplishments niya, bali, lapas na sa planado na mga nga accomplishment. So, manghinaot ni nga pag-abot sa Hunyo o Hulyo nga buwan, dili kayo maot ang panahon para pag kuha na at least mapusla na nato ang kalsada kanang mga panahon na. Kay ting-uwan na baya. So, mura na siya, dili lang may makahatag og exact nga figure sa iyang accomplishment kay kuan karon kay ahit man yun sa kayo sa schedule. So, wala na namo gikuan diri, wala na mo madala ang iyang detalye. So, maulan to siya. So, humana mata sa construction section, kang Engineer Supremo Victor Sabichana ug kang Engineer Idilene Druda sa planning section. Ari na sad ta mangutana sa atong maintenance section. So, Engineer Dilis, unsa man karon ang mga activities nga gibuhat sa atong maintenance section bahin sa pag-maintain sa atong mga kakasadahan ug mga tulay sa probinsya ug uban pa mga proyekto? Sa maintenance section, ang trabaho naman is all year round na. Tibok tuig, Tibok tuig. Oh. Sa maintenance, makita man siguro ta na mga motorista na mag-scatter sa kilid. Kana ang purpose ana kay para sa sight distance po na nato sa mga motorista. Para makita nato ang atong shoulder para may gyud atong pag-travel. Usa pa ang in-charge po ang kaning maintenance sa kanang kapantay po mo kanang mga pintal nato sa kalsada. May tawag na mga pavement markings. Kana gi-maintain po na namo para po na sa kaning traveling public para safety sa sample kanang sa kuan. Sample sa kanang gabi labi nag-uwan-uwan. Kana makitaan mo kuan mo na siya mo reflect na siya ug asa labi na kanang kusog kayong uwan magkuan ka travel. So kana mo na to imong sundon kung mag-uwan gyud. Usa pa kanang kuan pod napod ang kanang pagpanlimpyo mo sa kanal. Ang sa maintenance mao po na sa labi na o kanang para karon hapit na ang rainy season. So kami karon sa maintenance double time po may naglimpyo sa kanal kay para pag abot sa ana na season di gyud mag-clog up atong mga kanal drainage. And kuan po mi sa RRW apil po na sa moa road right of way pero encroachment amo balikan na mga new structure kana pansawayon po na namo. Kung wala pa sa 10 metros musod sa 10 metros gikan sa sentro sa kalsada. So malo man siguro to. So arita sa mga encroachment no kay mapunay kuan kayo nga topic sa una nga among gikuan ni sila pa to sila si Engineer Adunggay pa to ug si ADE nga matay kana siya nga ma-encroachment daghan kay mga problema tungod kay ang mga kinilaging mentalidad usahay sa ubang sa pipila natong kamaigsunan nga unta mosabot pud ta ba nga para man sa tanan di ba himuon ang widening tungod kay pag decongest sa traffic pero di pud lagi ta kabasol tungod kay na may mga tag-iya sa yuta nga di gid mo give up maging kaso na lang. So karon mangutana ko kay Engineer Dilis napa ba yung mga pending nga mga kaso ang bahin aning mga tag-iya karon sa yuta nga nagkanang sa bahin ba ng encroachment ba? Sa pagkakaroon murago wala pa pending kay nangahuman na katong nahumana sa una nangahuman na. Wala pa may pending. Kuwat lang mi sa nabay naman may gipangpasa sa prosecutor pero wala pa updates. Na diri atong listener ni siya siguro may yuta ni sa barangay Kadama ba na Lukson kung kumusta na kuno ang bayad. Ikuhay man na nga human di ba human naman nag-widening diya sa Kadama kanang bitong sa may tulay gani siya
Pado luksoon kana di pa moabot. May nangutana kung kumusta na daw ang bayad sa way dining pero siguro ang makatubag ani. Oh. Murag yakal siguro na siya, murag yakal na oh. Di na inyo. Sa region nga project tungod kay murag 100 million man siguro na So mananina di daw sila katubag kay ang kini nga project sa region unya kanang ang makatubag ani katura pong project in charge nga taga region. Doon na lang po kinobserbaran siguro ang makatubag ani ang kanang si Engineer Dilis tungod kay ana siya sa maintenance. Di ba bag-o nga naghuwad og mga asphalt overlay diya sa atong kalsada diya sa pasakob nga rin sa Nabal unya padong sa simbahan. Unya natay na obserbaran tungod kay may mga mata man lagi ning tao. Siguro karon panahon na ni nga matakatubag mo kay daghan ang mga nakakita gyud nya kay di makakita nga pirmi mo agi. Nangutana kung unsa man kunoy aksyon anang project nga ang karon na may nga buho unsa man kunoy mga corrective measures nga buhaton sa inyong departamento sa nag-implement ana nga project nga klaro man gyud nga na mga buo-buo na. Para sa kasayuran sa tanan, kana na project is sa regional na. Region gyapon. Wala siya, 5 section na siya. Nabal, Almeria, Culaba, Kabukgayan, duha ka section sa Kabukgayan. Kana wa pa na nahuman na project. Awa pa rin na mahuman. Kana mahuman. Kana ang gibuhat, gisuwatan na namo sila. Di ana. Na mga bubuho. Mga last 2 weeks ago, muna nag-rectify sila, nakabantay mo na katong mga buho. Nawagtang ka na pag-entrada, nawagtang na. Ila tong gipang-rectify. Pero wa pa po sila mahuman. Wa pa moabot ito sa mga simbahan. So, nasayod na mo nga gi-call up ang attention sa contractor kay katong mga buho-buho lagi nang reklamo nga tong mga motorista nga usahay og makuha ng ilang ligid labi na magmotor ka ug magbisikleta muuntol mi kag di ka kabantay. So karon ginahinaya na siya og tapak sa atong sa atong contractor ana nga projects aron nga mahapsay siya para sa atong motorista. So rest assured ang atong publiko labi na atong mga motorista nga ang atong gobyerno, ang mga ahensya sa atong gobyerno nagtan-aw lang sila kung unsa ang mga depekto nga makita diya sa atong pag-implementar sa atong mga projects. Unya, mao na ang kaimportante sa ato katawhan, sa atong mga lumulupyo. Kung natay makita nga mga depekto, natay mga makitaan nga mga kakulangan labi na kay kining infra, makita man gyud siya. Di man gyud siya ingon nga matabunan, gawas lang siguro kung tuan na gyud siya sa hilit kayo nga di na maabot sa atong pananaw. Nga tuyo na kayo. So mo na nga i-rectify gyud siya. So atong awhag lang sa atong publiko nga ang gobyerno kuan siya ang mga empleyado sa gobyerno ibutang nato sa DPWH nga siya dili sila kakita tanan sa unsay kakuwang o mga sayop ug unsa naa sa ato manggagikan ang pagkorek ana nga mga projects. So dako kayo nga tong papel sa atong panggobyernohan, kita nga katawhan, di lang ta magbagot-bot dayon ha. Nga unsa man ang projeka. Let us be civil enough. Ato dayon ngadtuon kay amot kung napa ba ng hotline sa DPWH, na pa ba 'yung hotline? Na pa ba? So mao ni siya ang atong tawagan nga sir, unsa man ning project diri sa amo nga mga usa pa ka buwan na tipak naman ang simento. Kay mo na angay na ninyong isumat sa atong mga hingtundan ngayon siya aron nga mahatagan siya og aksyon og corrective measures. Kay di lagi matud pa akong balik kung dili man sila tanan oras makabantay. So mo na nga dako gyud tag papel sa alang sa kanang maayo ba nga pagpadagan o hipno nga pagpadagan sa atong panggobyernuhan. Ang atong oras alas 11:50, 10 minutos na lang ang nahabilin usa moabot sa atong oras. So usab ko mangutana na ako ipahinumdom mismo ang atong gobernador si Governor Rogelio Espina sa Sibia sa probinsya nagingin siya nga dili nato katagian karon ang panahon labi na kay adunay nay mga
namatay sa COVID dinhi sa atong probinsya. Kinahanglan nga magbantay gyud ta, mainampingon ug magmabinantayon, labi na sa mao gani nga gipagawas ang Local Executive Order number 12 aron mapugnan ang pagkaylap unya diani nga sakit tungod kay nakitaan man nga ang mga super spreader sa press release kagahapon sa DOH Region 8, ang super spreader na sa mga pista-pista, na sa mga mass gatherings. Unya ang Mayo kay daghan kayo og pista. Sabong pod. Oh, gani may nadakpan na niyadtong usa ka gabi 39 ka kabuok. Unya na-post na ba ilang mga ngan. So sa kadtong mga desidido pa nga madakpan ug kadtong may plano nga mosuod og prisuhan ug momulta og 36 mil, masiguro na andam-andaman na ninyo inyong 36 mil kung kamoy madakpan. So aron di mo madakpan, di ta mo entra sa mga kalihukan nga supak sa balao, di ba? Illegal man gina siya. Labi na karon sa EO number 12 ug sa kaluhan nga mga kamanduan, gidili pa gid na siya ang cockfighting. Sumaw na ato lasang pugnan ang pangatol sa atong kamot nga mo hikap sa atong manok. Ang ato sang hikapon, ang ato sang mga asawa, o asawa ra di ay. Asawa ra di ay ha. Dili mga asawa ra ang hikapon. Kay gani moingon ng asawa, alagad niya akong bana, may pa ang manok kay pirmi hikapon. Ako di na gani bisag pag kuha na lang, paghikap og gagmay. Mao na siya ha. So instead nga ang manok, ang atong asawa, ang atong amumahon ug ang atong pamilya. Kay gilaliman ka nang mapriso ka, makamulta ka, makagawas magani ka, makamulta sa ka og 36 mil gid siguro na to 30 mil. So dako na kayo nga kantidad. So mao na unya warningan na ganito sa pulis, mamati pud ta. Kay ang pulis di man na dayon mo dakop. Sabtan ka nga nagtungit ka. Kay bisan gani ang tungit dakpon, di ba? Oh. Unya ang di lang madakpan ang isabong kay legal man. Legal man siya. Pero di wa ko mag-promote og isabong ha, kay di mo ko kamaw dana. Gcash man kuno ipaagi na ang posta. Murag nakasuhito ko gamay, Gcash na kuno ipaagi. Pero dili gid siya ingon makuan sa pulis. Ang kuan gyud kana yung physical nga sabong. O may lain nga sabong kay okay ra siya no. Lain nga sabong ba nga kanang nasa tago tang mga lugar. Pagkatawa na tagamay kay pawas kagutom ba. So 7 minutos o sang alas 12 ang ari na punta balik na punta mga pangutana. Napo yung mga pipila natong mga kaigsunan do gi kuan ni siya gi-mention ni ganiha wako masayop si kuan siguro sa planning tungod kay adunay mga kalsada paingon sa atong mga tourism destinations o katong usa pa tong economic zone. Nay nangutana, unsa man ko ng kalsada nga nasa may cross country, asa man ko na padulong? Nasa may kuan ba, nasa cross country, nay kalsada nga padung bukid. Adto ba ko na sa tourism destination or economic zone tungod kay nakita nila nga lasang-lasang na siya og gamay, di ba? Kay cross country siya. Unsa man kuno naa didto? Tourism ba or para ba sa tuwa didto nananom og luya? O unsa pa nga mga lagutmon? Cross country. Basta pagsaka pa ka na. So actually dili ako ang in charge ana na engineer pero ang akong nasabtan ana kana na kalsada is padung nang adto sa kay naman ay mga agricultural products dito sa Igbaw. So dili man na ibutang kung wala na gamit. Nay gamit, tunay gamit siya. Dili na gastuan og dako kung wala gamit. Useless. So karon dili pa man na good human. Napanay additional na sumpay. Kung maabot ko niya dito ay ang destinasyon kung asa to ang daghan og mga produkto. Wala to ang nasaydan nako. So ato pong iklaro sa atong mga kaigsuonan nga makakita no. Wala ta kahibaw tungod kay ang atong mga planners sa gobyerno, long term man na siya nga plano,
nakita nila nga may potential diha makita nato nga dako siya og ikatabang labi na sa pag-transport sa atong mga abot, di ba? Kung tahay dito dapita, nakita diha nga daghan dihang nagtanom og luya, daghan dihang nagtanom og mga kamote. Unya kay ang usa man pud nga factors nga mahal gyud sa atong paliton tungod kay ang transpo, di ba? Kung sa una kana bitong padung sa Ulan-Ulan Falls, dito gyud ko nasaksi ko dito nga nindot gyud siya kayo. Kay 4 lanes no? 4 lanes? 2 lanes pero lapad gyud siya, lapad gyud siya nya. Kuan ba? Kanang kuan gyud siya kay nga kalsada. Karon di pa na nato makita kung unsa ka importante. Dako ang gibuo nga kwarta sa gobyerno tungod kay nakita nila nga aduna ditoy kanang tourism destination nga maayos siya kay gani dito ko. Nya napud to mga modification siguro nga himuon kadtong kay primero pa man kung nangadto ang ulan-ulan kay ignorante man ta sa atong kagalingong lugar. Lisod gyud siya paglusad labi na og ulan-ulan kay wa siya kaptan. Unya may lang og uyab imong kauban kay sige mo kapot. Unya og wa kay kakapot, lisod kayo, maligid ka nga to sa kilid. So may plano ang taga-tourism kaya mo man kauban himuan siya og concrete steps plus katong railings nga puthaw kay sakto gid siya kay gani niingon ko sa taga duty lisod ni ang mga bata kay mga lihok ligid gyud to sa ubos kung di ka maghinay. So mo na siya atong klarohon sa atong kaigsuonan gibutang na nga mga kalsada tungod kay adunay nahikitan ng potential ang atong mga leaders nga ditong dapita daghan siya og mga agricultural products nga makalisin siya sa transportation cost ug makahatag pod og kaayuhan sa atong mag-uuma. Nya sa parte pod sa tourism naapoy mga projects nga padung pod sa atong mga tourism destinations nga ang atong mga turista di na maglisod. Bisan gani karon tungod kay may ng kalsada nga to sa Ulan-Ulan Falls, usa lang na akong ihatag ha Ulan-Ulan Falls, daghan na kayo ang mga to. Labi na kay pagbalik nimo napo dito'y Ericas Garden. Iko dako man po rin ng Ericas Garden. So na nga gihatagan gyud sa gobyerno og doon nga mas masayon sa atong mga kaigsuonan ang pagbisita ani nga mga destinations o mga potential nga economic zones tungod kay maayo naman atong kalsada. Day na kay pangutana? Wala na, sir. Oh. So sa mga nag-birthday day karon, happy birthday Mayo 13. Holiday karon ha, nya hinahinay na pud taog kanang tungod kay holiday karon atas atong mga bahay, tabang pud panglabas atong mga asawa. Unya kadtong mga magtong-itong bantay-bantay la pud ta kay uban ra bang pulis di ra ba mag-uniform. Nya kanta kayo kanang tagyata nya pulis na dito dili sa atong luyo. Basig moapil pa na og tungit para lang mo madakop. Unya again atong i-remind ang atong mga kaigsuonan sa social distancing. Di ba usapod sa mga super spreader, mangadto ka og mga matao nga lugar, di ba? Unya maobserbahan nato sa atong lungsod, wa kay ta mag-observe og social distancing kanang 1 meter or more nga distance gikan sa katao nya. Ako lang pang ipahinumdom ang atong face mask ayohon pagtaod kay ni Duterte pa magpihi gyud na imong kuan di matabunan ng ilong. Be natabunan ba akong ilong? Dakpon ta. Klaro ra ba tanin sa radyo be atong ayohon atong face mask. So dakpon ta. Unya ang alegre ra ba kay dadong ka sa police station kay tudloan ka unsaon gyud pag wear sa face mask. Unya face shield. So mo na para dili na mukalap ning sakit sa COVID. So, kay hapit naman natong oras atong pangayuan og mga closing statements ang atong mga bisita. Kisay mo una? Closing. O, kinsa ay kanalay mo closing ko no, Engineer Supremo. Sir, salamat kayo ha. Salamat ma'am, salamat kayo. Ang amo lang masultis, okay kayo ang kanang na mga concerns ba? Ang amo lang next time kung may concerns man nga para sa amo sa DPWH, atong ipaagi og sa maayo nga avenue dili tong sa Facebook lang kay sa tinuoray dili kay may online pero may sa opisina so dili may maka-attender sa inyong reklamo sa Facebook. So
naman tayo opisina, nasa Naval, dool ra kayo. Pwede mo dool anytime na andami nga mo alagad ganinyo. So, mas maayo mo dool mo sa opisina para ma-istoryahan og sakto, ma-explikaran nga nung naingon. Dili kay sa Facebook lang kay daghan na kayo ang mo comment nya murag mawala na bitaw ta sa topic bitaw, magsulod-sulod na ang mga butang nga di maayo. So, magpasabot lang mi nga kami sa district office sa Biliran. Nagtrabaho mi kung nagtan-aw mo nga naay mga projects nga angay ninyo ireklamo siguro, maski kami isip taga Biliran nasan may mga reklamo sad nga ginagmay sa mga projects nga labi na kung dugay mahuman. Numero 1 sad mig mo reklamo parte ana. So, taga-ilamin ninyo sa inyong pagsalig o saktong panahon para ma-implement namo og saktong among mga projects. And usa pa with regards sa atong kalsada, wala siguro'y usa ka lugar nga nag-una ang development sa kalsada. So, mula na akong maingon na ang among mga projects nga kalsada mao na magdala og development sa usa ka lugar. So, siguro kung naay mga bagong kalsada, ayaw na mo pag wonder nga nung butangan tungod kana para sa umaabot nga mga panahon nga ma-develop ang atong lugar. So, maulan to, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. So daghang salamat po sa atong mga engineers gikan sa DPWH Biliran District Engineering Office ngadto kang Engineer Supremo Victor Sabitsana sa Construction Section, Engineer Edilin Nidroda sa Planning Section ug Engineer Dindo Dilis sa Maintenance Section ug sa ilang kauban nga si Mr. Kagabhion sa Monitoring og mga iputa og daghang pagpasalamat sa pagpalapas og gamay sa atong oras sa radyo natin Naval sa atong diya sa control si Art ang waylaing gwapo diri si Arthur Ramirez de Jesus Bachelor Peginesia og sa akong kauban si Ann og sa kang Harvey Mendoza nga diya pod ning uban sa atong programa karon. Sa makausapa daghang salamat sa inyong pagkuyog kanamo ning among programa og maayong udto kanatong tanan. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan.